Good day everyone! Today naman ay pag-uusapan natin kung paano nga ba gumamit ng ChatGPT sa paggawa ng ating lesson plan. So paano nga ba gumawa ng lesson plan na napakadali lang in just 1 minute or seconds lang yan ay makakagawa ka na ng lesson plan na walang kahirap-hirap. Ayan, eto at isa-search natin yung ChatGPT. Ayan, eto yung ChatGPT everyone. Eto siya. Eto yung isa-search natin and i-click lang natin. Ayan, ganyan siya. What can I help with? So, ilalagay natin dito kung ano yung ipapagawa natin kay ChatGPT. Okay, so like for example, make a lesson plan. Make a lesson plan about simple interest. Simple interest. K to 12, lagyan natin, grade 11 muna. Grade 11, third quarter. Sa MELC kasi, or sa curriculum guide, everyone, is third quarter siya. Third quarter. Hindi mo na kailangan lagyan pa ng code, ha? Third quarter, K to 12 curriculum. K to 12 curriculum. Philippines. Diba? Yan. Make a lesson plan about simple interest. Grade 11, K to 12, third quarter, K to 12 curriculum. Ayan. Next, enter lang natin. Ayan. O, diba? Napakaganda, napakagaling. Hanggang sa ilalim yan, ha. Ibibigay niya talaga sa'yo yung kinakailangan mo. Ayan, ito yung ating lesson plan. Grade 11, Mathematics, third quarter, 60 minutes. Yan. Kahit yung time, ibibigay niya talaga sa'yo. 60 minutes. Pwede mo siyang i-revise, ha. Or pwede mo siyang, kung gusto mo yung paliitin lang yung time or minutes mo sa pagtuturo. Pwede naman. Next, simple interest. Ayan, ganito siya. K to 12 curriculum. And meron na siyang objectives, everyone, na nakabase din naman ito sa K to 12 curriculum na MELCs or sa curriculum guide. Yan. Ito siya. Meron na siyang cognitive, psychomotor, and affective. Siguro next time, no, kakaroon ako ng video about sa making objectives para meron naman kayong mga learnings about on how to make a good lesson plan. Next, etong content natin, yan. By the way, everyone, dito yung objectives. Ito naman yung defining of terms. And ito yung mga materials na pwede mong gamitin. And ito naman yung procedure natin for the introduction. Ito yung pwede mong gamitin ito as your motivation. As the students, have you ever heard of someone borrowing money from a bank or lending money to someone? Everyone, ha, kahit anong subjects pwede mo yung gamitan ng ChatGPT para makagawa ka ng lesson plan. Hindi lang mathematics, hindi lahat ng subjects pwede. Napakadali lang. Define simple interest. Ayun, di ba? Nandiyan na lahat, everyone. Napakaganda din ng activities niya. Napaka-enjoyable, panigurado. Maganda yung demo teaching mo or kaya yung lesson plan kapag ito yung ginamit mo. Diba? Ayan. Pwede mo naman niyang bago-baguhin or revise. O, diba? Present a problem. Ito siya, everyone. By the way, may mga activity na siya, ha? May mga group activity na din siya. Individual activity. And meron na siyang application. Bibigyan ka na talaga niyang application. And of course, the assessment. O, diba? Exit ticket. Ito yung kapag bago umalis yung estudyante, dapat alam niya muna, may mga questions ka muna. Ayan, exit ticket. Or simulations. Next, meron din siyang evaluation. Meron siyang homework na activity and reflection, di ba? Additional notes, o di ba? Nandiyan na lahat. Nakita mo naman nandiyan na yan lahat. Thank you so much, ChatGPT. Nag-exist ka. So, sa mga gusto pang or meron pa kayong mga videos na gusto nyong i-record ko or i-post ko, ay mag-comment lang sa ating comment section sa baba, ha? Nandiyan na yan sa baba. Sasagutin natin yung mga questions natin. Okay? So, that's all for today, everyone. Thank you so much and keep on subscribing
subscribing our YouTube channel. And thank you so much. Bye!